Thank you, birthday girl. So, pinapangako ko sa inyo bago kumagat ang dilim. No? Tapos na po tayo bago magliwanag ulit. I hope we're ready. I hope yung mga magagandang music na napakinggan natin ay naghanda ng ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Parang may natutulog pa. Gising na po ba tayo? Alright, basahin po natin ulit. Alright, ako na lang babasahin ko na lang para makatipid tayo ng time. Pakasundan na lang sa inyo mga Biblia. In Joshua chapter 1, sabi ng Panginoon kay Joshua, tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. As I read Joshua chapter 1, starting in verse 5, the Bible says, "There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life." What a promise to Joshua. "As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee nor forsake thee." That's exactly yung sinabi sa ating mga Kristiyano in the book of Hebrews chapter 13. No? The same statement na galing sa Diyos. I will never forsake thee. No? I will not fail thee. No? Kaya sabi ng Panginoon, "Be strong and of good courage, for unto this people shall thou divide an inheritance, the land which I swear unto their fathers to give them. Only be thou strong and very courageous." Only be thou strong and be very courageous. Kaya ang pinag-uusapan natin is let's level up your courage. No? Sabi niyan, "That thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt have thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest." Alam nyo, ayan yung pagka ang salita ng Diyos ay pinaulit-ulit, ibig sabihin napakahalaga po niyan. Kung paanong pinaulit-ulit ng Diyos mismo kay Joshua, "Be thou strong and of good courage." No? Ibig sabihin kung yan ay sinabi kay Joshua, samantalang si Joshua ay meron naman na talaga siyang abilidad na sa pagiging matapang. Doon pa lang sa pagiging spy before they conquered yung Jericho. Nakita natin yung katapangan ni Joshua. No? May angking na siyang katapangan. Pero kinakailangan siyang i-remind paulit-ulit ng Panginoon, "Be thou strong and of good courage." Bakit? Alam ng Diyos na si Joshua ay aharap sa masalimuot na buhay. Sabi ko nga sa inyo, yung mag-lead ka lang ng taong matitigas ang ulo, hindi po madali yon. Kung wala kang tapang, ayaw ka, mag-quit ka talaga. No? Kaya believe ako sa mga nanay na matapang na nagdidisiplina sa kanilang mga anak. Believe ako sa inyo, mga magulang na nagdidisiplina kayo sa inyong mga anak. No? Mayroon kayong katapangan para i-lead ang inyong pamilya. Na hindi niyo sila pamimiliin, gusto mo bang magsimba o hindi. Dahil anak mo siya at nasa poder mo pa, ayaw mo sa gusto magsisimba tayo. That is a command.
Whether you like it or not, huwag natin sasabihin, hindi naman natin pwedeng diktahan yung ating mga anak sa kanilang gusto. Magulang, responsibilidad po natin sila at accountable po tayo sa kanilang kaluluwa. Isipin niyo pong mabuti yan. Alright, tayo po sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat. Pagkakataong ito na muli po kaming malayang makapag-aaral ng inyong mga banal na salita. Ang dalangin ko'y patuloy po yung pangunahan. Kayo po, Panginoon Diyos, ang patuloy na magsalita, Panginoon, sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang bibig ng inyong lingkod, O Diyos. Kayo po ang mabuti sa aming pangangailangan sa hapong ito. O God, salamat po sa pribilehiyo na kami po inilagay niyo sa inyong iglesia, sa inyong katawan, upang kami ay patuloy na lumago sa aming pananampalataya. O Diyos, maraming salamat po sa pribilehiyo ito. Palain niyo po inyong mga anak, pagpalain niyo po inyong mga salita na mahayag sa hapong ito. O God, pangunahan mo po ako, thou knowest my heart, alam mo po ang aking desire. Please, God, make me a blessing to your people. Lalo na sa aming mga first-time visitors. Maging yung aming mga kapatiran na nasa virtual, help them, O God. Bagamat sa virtual lamang, hindi gaanong reliable minsan ang sounds o yung transmission ng sounds, transmission ng word. But please, banal na Espiritu ng Diyos, mamagitan po kayo sa amin. Okay, maraming salamat, Panginoon Diyos. Binabalik po namin ang kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At muli, patawarin niyo po kami sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated in the presence of our omnipotent God. Okay? Ang ating pinag-aaralan, sabi ko nga sa inyo kanina, is level up your courage. At ang unang punto sa pinag-aaralan natin, sinabi ko sa inyo is, we must level up your courage. We must level up our courage to take any responsibility. Anumang responsibilidad ang inatang sa atin ng Diyos, magkaroon tayo ng courage na ito ay tanggapin at i-perform. No? Yung pagtanggap ng responsibilidad, may kaakibat ito na accountability. No? Kaya natin tinatanggap yung responsibilidad, alam natin na accountable tayo sa responsibility na ito. That's why it takes courage to do that. No? It takes courage, kinakailangan ng tapang para magawa natin yung kanya-kanya nating responsibility. Sabi ko kanina, ikaw ay husband, ikaw ay tatay, ikaw ay wife, ikaw ay mother, ikaw man ay anak, o anumang ministry ang pinagtiwala sa atin ng Panginoon. It takes courage to perform that responsibility. I hope naliwanag po yung point number 1. At ang sabi ko sa point number 2, level up your courage to, nakuha niyo ba? To face and fight the enemy. Sabi ng Panginoon kay Joshua, have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Magpakalakas ka at magkaroon ka ng tapang. Inulit pa ulit. Be not afraid. Huwag kang matakot. Neither be thou dismayed. O huwag kang manghinawa. For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Kung tayo ang papangakuan ng Diyos neto, mapapagod. May dahilan ba para tayo ay mapagod? May dahilan ba para tayo ay manghina o ma-discourage man? O manglumo man, ma-dismayed? Of course no. Walang dahilan. No, ang dahilan lamang kung bakit tayo nanghihina, kung bakit tayo na-discourage, ang totoong dahilan ay nagkulang tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang liwaliwanag nung sabi niya sa verse 8. Sabi ng Panginoon sa verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth.
Kaya nga tuwing sinasaway kayo, tuwing kinakas yung attention nyo, hey, listen! Huwag kayo magkwentuhan dyan. As much as possible, makarating tayo ng maaga sa church para ma-absorb natin lahat ng salita ng Diyos na ihahayag. Kung bakit tayo nangihina, nagkukulang tayo sa salita ng Diyos, that's the main reason. Totoo po yan ang totoong rason. Kaya tayo nangihina. Kaya tayo na-discourage. Hindi dahil may nagkamali na kapatiran. And besides, kung nagkamali man yung kapatid mo, hindi mo naman siya pananagutan sa Panginoon. Siya ang may pananagutan sa Panginoon, hindi ikaw. Ikaw ay may sariling pananagutan sa Panginoon. Bakit ka manghihina? Merong bang rason para ikaw ang manhina at huminto kung saan ka inilagay ng Panginoon? Tell me. Tayong nagja-justify po kasi anong rason? Tell me. The same statement na sinabi kay Joshua, yung Diyos ni Joshua, siya rin yung nagsabi sa mga Kristiyano. In the book of Hebrews, in Matthew chapter 28, verses 19 and 20, I will be with thee. Kahit hanggang sa katapusan ng mundong ito, sasamahan kita. Why in the world? Hihinto tayo na alam natin kasama natin ang Diyos. Tell me, is there any reason para huminto tayo sa ginagawa natin sa Panginoon? Dahil ba sa na-offend tayo? Is that enough reason para huminto sa ating ministry na ipinagkitiwala sa atin ng Panginoon para huminto tayo? Pakinggan natin yung exhortation ng Diyos, yung encouragement ng Diyos kay Joshua. And by the way, kaya Joshua, ang pangalan ni Joshua, pag sinabing Joshua, he must be the conqueror. No, siya yung nag-conquest. Under his leadership, nag-conquest ng promised land. Para ma-conquest mo yung ipinangako ng Diyos sa'yo. Para makuha natin yung ipinangako ng Diyos sa atin, kinakailangang mag-level up yung courage natin para harapin yung ating kaaway. Amen. Kaya nga sabi niya, pagkatapos matanggap ni Joshua ang instruction ng Diyos, sabi niya sa verse 10, then Joshua commanded the officers of the people saying, pass through, sa verse 11, the host and command the people saying, prepare thou the victuals, for within 3 days he shall pass over this Jordan to go and to possess the land which the Lord your God giveth you to possess it. Yun yung pangako ng Diyos kay Joshua. Within 3 days, tatawid sila sa Jordan River. Kaya nga tumawid sila ulit tulad ng ginawa ni Moses na hinati ng Diyos ang Red Sea, itong Jordan River, hinati din to ng Diyos under sa leadership ni Joshua at tumawid sila sa dry land going to the promised land. Kaya nga it takes courage para i-lead yung mga taong matitigas ang ulo. No? It takes courage. Kaya nga, alam nyo, yung ating church, sa totoo lang, nakita ko kung paanong lumago yung mga nanatili sa church at tinanggap yung prinsipyo ng Biblia. Kung paano sila lumago at naging matapang sa pag-perform ng responsibility na iniatang sa kanila ng Diyos. Nakita ko rin yung mga nawala. Bagamat sila'y kokonti lang, mas marami akong nakitang nagpatuloy at pinagpapala ng Diyos hanggang sa ngayon. At yung iba na sa ministry na, nasa mission na rin. No? Bakit? Pag narinig niyo sa ang ating pastor na mag-challenge, pag challenge niya yung congregation, very strong
Ha? Yung mga paimo-imo na mga membro, mga tatay, mga nanay, mga young people, yun talaga yung umaalis, nawawala. Pero yung nananatili, yun yung tumitibay at nagiging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Kaya nga it's high time for us to level up. Level up your courage to take your responsibility. Any responsibility na itinas sa atin ng Diyos, take it. Be strong and of good courage. Magpakalakas tayo, magpakatapang tayo para harapin yung ating kaaway. During the time of Joshua, it's really an enemy. Talagang tao, it must be nations. Kasi may mga inhabitants yung i-conquer nilang land eh. At yun ay mga kaaway ng Diyos. Talagang mga tao na bago nila makonquer yung promised land, kinakailangan nilang gapiin yung mga kaaway ng Diyos, yung mga taong kaaway ng Diyos. Kaya nga sinet ng Diyos yung mind ni Joshua, ito ang kakaharapin mo. Kaya kinakailangan mong maging malakas at maging matapang. Hindi ba tayo rin, mga Kristiyano sa panahon na to, sinet na ng Diyos ang mind natin na yung ating battle ay hindi natin battle, but it must be God's battle? Pag binasa natin yung sulat ni Paul in Ephesians chapter 6, a familiar passage in Ephesians chapter 6, pakibuksan niyo po sa inyong mga bahay para masundan niyo po yung ating pinag-uusapan. Sabi niya sa Ephesians chapter 6, in verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yung ating battle, hindi physical battle, it's not flesh and blood. Hindi battle sa katawan, hindi battle ng physical. But it must be a spiritual battle. Kaya nga mas lalong dapat tayong maging matapang at lagi maging handa tayo sa pagharap sa kalaban na hindi natin nakikita. Yung nakikita natin, hindi natin kaaway. Yung kapatiran natin, bagamat nagkakamali sa atin, hindi natin sila kaaway. Ang kaaway natin ay ang dyablo. Siya yung rulers of darkness of this world. Sabi ni Paul sa Corinthos, siya yung Diyos ng sanglibutang ito. Siya yung kalaban natin. Kaya nga, nung sinabi yan ni Paul, binigyan niya ng reminder yung mga Kristiyano sa Ephesus kung ano ang dapat nilang gawin para mapagtagumpayan yung battle na yan. Kung babalikan natin sa verse 10 ng Ephesians chapter 6, sabi niya, finally, my brethren, be strong in the Lord and of the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Magpakalakas ka. Panghawakan natin yung pangako ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos ay managana sa atin. At para managana sa atin yung kapangyarihan, put on the whole armor of God. Suotin natin yung baluti ng Diyos para handa tayong makilapaglaban sa ating kaaway na hindi natin nakikita. Because
For we wrestle not, sabi dun sa verse 12 na binasa natin, against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to stand in the evil day, and having done all to stand. Para manatili tayo sa ating pakikipagbaka, sa ating pananampalataya. Put on the whole armor of God. Amen. Ano yung armor na yan? Sabi niya sa verse 13, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to stand in the evil day, and having done all to stand, you stand therefore, having your loins girded with the truth. Katotohanan, ilagay natin sa ating girded loins, isinturon natin, having on the breastplate of righteousness, manatili yung katotohanan, yung katuwiran sa ating buhay. And then sabi niya, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Mahalaga yung gospel. Mahalagang ibahagi yung salita ng Diyos. Above all, sa verse 16, taking the shield of faith. Pangawakan natin yung ating pananampalataya kasi ito yung ating pangsangga sa instrumento ng diablo against sa atin. Wherefore ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ganyan kahalaga yung pinag-uusapan natin. Para tayo'y manatiling malakas at matapang sa pakikipaglaban. Ipagtiwala natin yung laban na ito sa Diyos. Sa kapangyarihan ng Diyos, hindi natin kaya yung diablo. Hindi natin kaya si Satanas. Si Satanas ay hindi natin nakikita. Pero nandyan lang siya sa katabi mo. Nakita mo ba? Nakita mo? Hindi siya magpapakita sa kaaway niya. Pero pag may nakita ka, hindi yan yung kaaway mo. Kahit na nagsisikuhan pa kayo niyan, kung mister mo man yan o misis mo yan, hindi yan ang kaaway mo. Hindi yung anak mo ang kaaway mo. Hindi yung kaibigan mo yung kaaway mo. Hindi yung kapatiran mo yung kaaway mo. Ang kaaway natin ay hindi natin nakikita. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against ruler of darkness in high places. Alam niyo ba yan yung habitation ng diablo? Na merong restless spirit dyan, kaya pagka gustong magpahinga ng restless spirit, bababa siya. Gusto niyang magpahinga sa katawan ng taong unsaved. Unsaved. Kaya kung ikaw ay saved, na-possess ka pa, sabi mo, save ako, ba't ako na-possess? Hindi ka pa saved, you must be saved. Kasi kaaway natin, hindi natin kaya. Ang pangit nga doon na pagkakamalan natin, yung kapatiran natin, nakaaway natin. Hindi porket nakapagsabi sa iyo ng masakit, yung kapatiran mo, kaaway mo na siya, hindi. Yan lang ang ginagamit ng diablo sa iyo, dahil alam ng diablo, yan ang kahinaan mo pag nakarinig ka. Ako na naman. Pag nakarinig ka, ako na naman. Ako na naman pinipersonal ni pastor. Kapatid, alam niyo ba yung isang nanay dito kaninang umaga na galing pa sa Saudi? Yung ang kanyang asawa ay nakakulong ngayon for a year. Meron siyang 4 na anak kung di ako nagkakamali. Yung isang lalaki niya na panganay nagtatrabaho, ang nasa bahay lang ay yung 3 niyang anak na kasama dyan kanina.
At lumapit siya sa akin, Pastor, salamat po sa mensahe. Naiiyak po ako sa mensahe. Kaya wag mong susuluhin na sasabihin mo sa'yo lang yung mensahe. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Kung ikaw man ay tinamaan, magpasalamat ka, kapatid. Kasi buhay ka. Kaya tayo nasasaktan kasi buhay tayo. Kung ikaw ay nasasaktan kasi buhay ka. Kasi kung wala kang buhay, hindi ka naman masasaktan. Tignan mo, ang gawin mo dun sa taong nakalagay sa kabaong, kahit pag itak-itakin mo yan, barilin mo pa yan, hindi na masasaktan yun. Hindi ka patay eh. Kaya tayo nasasaktan dahil tayo ay buhay. Kaya nga ang paalala ng Diyos kay Joshua, be thou strong and of good courage. It takes strong man and it takes courage para manatili tayo kung saan tayo inilagay ng Panginoon. Nakita niyo na kung anong klaseng kabayutan ng isang Kristiyano, lalo na kung matagal ka na sa church, tapos hihinto ka dahil lang sa issue. Ang tagal ko nang itinuturo sa inyo, pag may problema ka sa tao, lapitan mo yung taong may problema ka. Hindi yung kung kanino mo pagsasabi para makakuha ka ng simpati. At ito naman, tinamaang kulog ng mga nagsisimpati. Oo nga, ano? Oo nga, ano? Ganun ba yun? Hindi mo man lang napagsabihan kung kaibigan mo man yan. Alam mo, kapatid, ang tama mong gawin, lapitan mo yung tao kung kanino ka na-offend. Bilib ako sa yung kaibigan ka kung nagagawa mo yan sa kaibigan mo. Pero kung hindi, playing safe ka, ayaw mo magsalita, kapatid, nagkakamali ka. Hindi ka totoong kaibigan. Ang ibig sabihin niyan, gustong mong gawin din sa iyo, ganyan ng kaibigan mo. Huwag kang sawayin sa pagkakamali mo. At yan ay kabayutan. Salamat sa Panginoon, yung mga natili sa church, lumakas, lumago, tumibay sa pananampalataya. Amen. Ulitin ko, hindi ang kapatid mo ang kaaway mo, kundi ang dyablo. That's why you need to level up your courage to face and fight the enemy. Keep in mind, isipin nating mabuti na alam ng Diyos yung ating sariling kahinaan. The devil knows what is your weakness to pin you down. Alam ng dyablo yung kahinaan mo at dun kanya titirahin para ikaw ay mapin down. Minsan gagamitin ng Diyos ng sanglibutang ito. Gagamitin ng dyablo yung iyong sariling kapatid para ikaw ay ma-offend. Gagamitin yung sarili mong karamdaman para ikaw ay manghina. Gagamitin yung sarili mong kagipitan para ikaw ay lalong kumapit sa patalim. Gagamitin ng iyong kasaganahan para makalimutan mo na ikaw ay ipagpapala na yan ay galing sa Diyos. Minsan nakakalimutan natin, nandiyan nananagana, tayo akala natin trabaho ng ating kamay. Nakalimutan natin na ang Diyos lang nagbibigay sa atin ng power. Sabi ng Bible, it is God who give you power to get wealth. It is God who gave us power to get wealth. Nakakalimutan natin minsan na yung church na kaakibat natin, kasama nating nananalangin para ikaw ay magkaroon ng maayos na trabaho. Tapos nung magkaroon ka ng maayos na trabaho, nagkaroon ka ng maayos na kita, nakalimutan mo na yung papel ng church sa'yo. Nakalimutan mo na yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Bakit? Dahil nananagana ka na. Nalalapitan na tayo ng maraming tao. Nakalimutan ba natin?
because of God's power, kaya nakagain tayo ng wealth? Ha? Huwag natin kalimutan yun, kapatid. Minsan gagamitin yan ng kaaway natin para tayo ipin down. Gagamitin ng Diyos yung kabisihan natin. Kala mo busy, parang talagang maraming ginagawa. Para lang hindi tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Minsan gagamitin ng diablo yung ating katalinuhan para tayo ay lalong maging proud. Gagamitin yung ating sariling kayabangan para tayo ibagsak. Gagamitin yung mataas nating pinag-aaralan para sabihin natin hindi tayo marunong magpasakop, hindi tayo pagpapasakop sa authority na meron tayo. Gagamitin ng kaaway yung ating posisyon. Para tayo ipin down. Huwag natin kalimutan, ang diablo ay subtle. Tuso. Oh? Kaya kinakailangan natin mas lalong maging tuso sa diablo. We must level up our courage to fight, to face and fight the enemy. And the best weapon that we could use to fight and win our battle against the enemy, the devil, is the Word of God. Only the Word of God. Salita lang ng Diyos ang pwedeng mag-pin down sa ating kaaway. Amen. Salita ng Diyos. Di ba? Nung tinempt ng diablo, ang Panginoong Jesucristo in Matthew chapter 4 and Mark chapter 4, nung tinempt niya ang Panginoong Jesucristo, the devil is using the Word of God. Sabi niya sa Panginoon, nasusulat Gawin mo ngang tinapay yung bato na to, kasi nasusulat Magpatahulog ka nga dyan sa mata, sa tuktok na yan. Kasi sabi ng salita ng Diyos, iingatan ka ng mga anghel. Oh. Kaya anong pinang-rebuke ng Panginoong Jesucristo sa diablo? Ang sabi ng Panginoon sa diablo, diablo, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Hindi lang puro material, hindi lang yung nakikita mo, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. Kaya nga, paano tayo mananalo sa kalaban na hindi natin nakikita kung kulang tayo sa salita ng Diyos? Sabi nga ni Pastor Hill last Wednesday, August 23, or August 9. No? Sabi kung masusundan nyo yan, mababalikan nyo sa preaching niya sa Taguig. Subukan yung pakinggan ng buo. Makukuha nyo yung buong mensahe. Pero may kinote lang ako sa kanya mga sinabi. Sabi niya, spiritual warfare is the conflict in the invisible world that affects what you are going through in a visible world. No? Yung spiritual warfare ay conflict daw ito dun sa mundo na hindi mo nakikita pero nakakaapekto sa mga bagay sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita natin. Yan yung spiritual warfare. No? It is the battle na hindi nakikita. No? And then sabi niya, we cannot fix any spiritual battle through our physical battle. Hindi natin pwedeng ayusin yung ating spiritual battle sa pamamagitan ng physical battle. I hope you're listening. Then he said, the problem is not the person.
The real problem is not the person, but the root cause of the problem is his spirituality. Ang totoong problema hindi yung tao. Ang totoong problema ay yung kanyang spirituality. Yung mababang antas ng kanyang spiritual na pamumuhay bilang Kristiyano. Ibig sabihin, hindi siya nagle-level up pa sa antas ng kanyang spirituality. Kaya nga, ganun na lang ang encouragement sa atin. Let's bring our family to the next level. Hindi tayo magle-level up kung tayo mismo, hindi tayo makakapagdala ng ating pamilya to level up kung tayo mismong mga magulang hindi nagle-level up. I hope you're listening. Honestly, then I quote, sabi niya, honestly. I think sinabi ko na rin yata ito kanina. Walang umalis sa CBBC CSI. Walang umalis sa simbahan na merong good spirit. Yung umalis na walang paalam. Iba yung umalis na nagpaalam. Yung umalis na walang paalam, ibig sabihin, walang good spirit. How in the world magiging okay ka sa isang Kristiyano na walang good spirit? Of course, instrumento tayo para i-encourage siya, para ma-revive at magkaroon ulit ng good spirit. Pero kung wala ka rin lang masasabi sa kanya, hindi mo siya ma-encourage, anong dahilan ba't kayo nagsasama? Anong dahilan na kayo ay nagsuusap kung hindi mo rin naman pala siya na-encourage? Ang pangit doon, baka ikaw pa ma-influensyahan ng kanyang discouragement. Kaya, be strong and of good courage. And then sabi ni Pastor Hill, to fix the visible, you've got to fix the invisible. Para mo ma-fix mo yung visible, i-deal mo muna yung invisible battle mo. Yung spiritual battle mo, i-fix mo muna. Amen. And the best weapon to fix it, the best weapon para mapagtagumpayan natin yung battle na ito is the Word of God. Kaya nga, lagi na lang tayong talunan sa battle na ito. Paulit-ulit na tayo sa the same problem. Why? Kakulangan ng salita ng Diyos. Paano ka masusufis ng salita ng Diyos? Maliit nga ang pagtrato mo. Sabi mo, staff service lang naman. Midweek service lang naman. Imagine mo kung Sunday morning ka lang nakakapakinig ng salita ng Diyos, late ka pa. Akala mo marami ka nang ginawa sa Panginoon. Pero kulang ka sa feeding ng salita ng Diyos. Akala mo lang marami kang ginawa, kaya pag nakarinig ka, offend ka agad. Bakit? Kulang ka ng salita ng Diyos. That's the truth. Yan po ang totoo. Kaya nga, i-feed natin yung ating sarili ng salita ng Diyos kasi ito ang magpapalakas sa atin at magbibigay sa atin ng courage to continue and to face and fight the enemy. Ang pangit doon, mali yung nakakalaban natin . Sinabi na nga hindi yung kapatid mo yung kaaway mo . Yung hindi nakikita yung kaaway. Bakit ikaw ang naapektuhan? Sana dinil mo yung spiritual battle mo, i-fix mo yun. Para hindi ka maapektuhan nung ibang battle ng ibang mga kapatiran. Battle nila yun . Ba't ka maapektuhan? Ba't ka maapektuhan ng salita? Pag meron akong narinig, noong araw pa, kung offend lang ang pag-uusapan. Matagal na akong offended, marami nang offend sa akin. Pero kung bakit ako nananatili, hindi yun ang ipinanatili ko sa aking mind. Ang pinapanatili ko sa aking mind ay yung salita ng Diyos. Ang pangit doon, yung naka-offendan mo, okay na, good na siya sa Panginoon . Ikaw na na-offend, hindi pa rin good.
Ikaw talaga ang may problema. Hindi yung naka-offend sa'yo, ikaw ang problema. Ang tagal-tagal ko nang sinasabi sa inyo para hindi lumaki yung problema. Huwag kang mag-ipon ng sama ng loob. Kahit sa mister mo pa yan, kahit sa anak mo pa yan, huwag kang mag-ipon ng sama ng loob. Pagka sumama ang loob mo, i-deal mo kaagad. Tignan mo, kaya lumalaki yung away niyong mag-asawa kasi maliit pa lang, hindi mo pinapansin sa una. Carry pa naman. Tignan mo, pag nag-accumulate yan, nataniman ka ng tataniman ng negatibo, before you know it, hinang-hina ka na, wala ka nang mapagsabihan. Nahihiya ka nang magsabi. Tingnan nyo kayong mga napipikon sa inyong mga anak. Pag napikon kayo dahil pinalagpas nyo yung mga una niyang kasalanan, pag pikon na kayo, kayo na ang magkakoy sa anak nyo, mamatay ka na sana! Buti pa nung ikaw pinanganak ko, hindi ka na nabuhay. Kamusta yung sariling magulang ang magkakoy sa kanyang anak? Saka tayo manggugulpi. Kapaluin natin kung saan-saan dahil sa sobrang inis na natin. Kung nung una pa lang dinil na natin. Kausapin, paluin, kausapin. Yan yung disiplina, yan yung pagtuturo. Amen. Hindi ipinalalagpas mo. Nag-accumulate ka. Naghahanap ka ng sympathizer. Pag may nagkwento sa'yo, hahanap ka ulit ng panibagong kwento para ma-confirm yung isang kwento. Alam niyo ba yung umalis dito nung nakaraan lang? Na ang sabi pa nga niya sa akin, hindi po pastor, hindi ko kayo iiwan. Ay, gusto ko tong church natin. Dito na ako na-build. Gusto ko ng standard ng church natin. Pero tignan mo, dahil sa pride niya, wala rin siya ngayon. Kinausap ko pa yun. Kinumpronta ko pa. Kapatid, alam mo bang malaki ang tiwala ko sa'yo? Kaya ako kinikwento sa'yo lahat ng pangyayari sa CBB, sa CSI para ma-update ka. Hindi para lang pagchismisan. Tapos may problema ka sa akin, kung kanino man, hindi mo sasabihin sa akin, maghahanap ka ng mga miyembro para tanungin mo, totoo ba ito, totoo ba ito? Ikaw nga, binigay ko yung tiwala ko sa'yo, tapos sa akin, hindi ka magtitiwala. Sabi ko, kung ayaw mo sa akin, ayaw mo sa leadership ko, ang dami naman Baptist churches dyan, sige lang. Ay, hindi pastor, hindi po ako aalis. Umalis din. Akala naman nila, pag umalis sila, maapektuhan yung gawain ng Panginoon. Hindi ko gawain ito. Gawain ito ng Diyos. Kahit ako man, hindi ako indispensable dito. Pwede akong alisin dito anytime. Walang indispensable sa atin. Lahat tayo pwedeng alisin ng Diyos. Kung hindi ka rin lang pakikinabagan, tatanggalin tayo ng Diyos. Kaya wag mo isipin na, kaya ka umalis dahil, kanino dahil, hindi yung totoo. Kung kaya ka nawala, inalis ka ng Diyos. Pero naniniwala ako, kung ikaw ay dito, ibabalik ka ng Diyos. Kung ang Diyos ang nagdagdag sa'yo dito, meron ka mang hindi napagtagumpayan sa battle mo, kinakailangan mo lang unawain to para magtagumpay ka at makabalik ka kung saan ka inilagay ng Panginoon. I hope the message is clear. In point number 2. Amen. And then, the number 3. Tatapusin ko siya sa loob lang ng 5 minuto. Bawat isa. Level up your courage in the midst of battle. No? Kinakailangan mo maging matapang, harapin, at ipaglaban yung battle mo. This time, kinakailangan mong tapangan, kailangan mong tapangan yung pagiging Kristiyano mo in the midst of the battle. Kasi darating tayo sa punto ng buhay natin na parang against all odds. Parang hindi lang umaayon sa akin lahat. Parang pag pumasok ka sa church, parang ako ang pinag-uusapan. Parang nagmensahe si pastor, ako na naman pinatatamaan ni pastor.
It is your own battle. Kung naapektuhan ka, battle mo yan. But you ought to fight for it. You need courage. It takes courage para manatili ka kung saan ka inilagay ng Panginoon. Alam niyo ba, itong kapanahunan na ito, nung ang AI kinonquer ng mga Israelites sa pangunguna ni Joshua, ang bilis nilang na-conquer. Na-conquest itong nasyon na ito. Itong Jericho, I mean. Napakalaking bansa. Na-conquer nila. Pero yung AI na after Jericho, maliit lang na bansa. Hindi nila mapagtagumpayan. Minsan ganun tayo, merong battle, parang paulit-ulit lang ako sa battle na ito. Bakit hindi ako magtagumpay? You know why? Hindi natin nakakuha yung root cause of the problem. Kaya nga, sa kapanahunan ni Joshua, sa pakikipag-battle nila sa AI, hinanap niya yung root cause and then natagpuan niya. Yung courage na binigay sa kanya ng Diyos ay pinanatili niya sa kanyang isipan. Kaya sabi niya sa Joshua chapter 7, Joshua chapter 7 in verse 10, ito yung dahilan kung bakit hindi sila magtagumpay sa AI. Sabi niya sa verse 10, and the Lord said unto Joshua, get thee up, wherefore liest thou thus upon thy face? Israel had sinned, and they have also transgressed my covenant which I commanded them, for they have even taken up the accursed thing, and have also stolen and dissembled also, and they have put it even among their own stuff. Therefore the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they were accursed. They were accursed. Neither will I be their you anymore, except ye destroy the accursed from among you. You need to be strong para gawin yan. Then sabi niya, up, sanctify the people, and say, sanctify yourself against tomorrow, for thus saith the Lord God of Israel, there is an accursed thing in the midst of thee, O Israel, thou canst not stand before thine enemies until you take away the accursed thing from among you. Let me tell you the summary of the story. After Jericho, pagtagumpayan nila, here comes the AI, napakaliit, pero hindi sila magtagumpay. Hanggang sa nireveal sa kanila ng Diyos, merong among the Israelites, may nagtatago ng accursed thing sa inyo. Kaya ang instruction ng Diyos kay Joshua, i-destroy yan. Kasi ang instruction sa kanila, lahat, sa Jericho, lahat ng makukuha niyong kayamanan sa Jericho. Kasi nung na-conquest nila, maraming kayamanan. Ginto, silver, and everything. Yung mga robes pa lang namamahalin. Ang instruction ng Diyos sa kanila, ilagay dun sa isang lugar ng Israel na doon kung saan sa tabernakulo para ma-sanctify ng Diyos. Isa-sanctify muna bago gamitin. Pero itong ginawa ni Achan, nagtago siya ng accursed thing sa sarili niyang tent. Hinukay niya at itinago niya para sa personal consumption. Hindi yun sa iyo sa Diyos yun Alam mo ba, kapatid, yung tithes mo, hindi sa'yo. Yung tithes, the 10% of your income is not yours. Kaya pag ginamit mo yan sa'yo, tinabi mo yan, ginamit mo yan, accursed thing yan sa'yo. Kaya hindi ka magtagumpaay sa battle mo. Gipit ka noon nung ikaw ay hindi nagtatides, natuto kang mag-tides, gipit ka pa rin, kaya i-withdraw mo yung pagtatides mo. Kaya hanggang ngayon, gipit ka pa rin.
Hindi mo mapagtagumpayan yung pagtatapat mo sa tithe pa lang. That's why it takes courage. Kailangan natin ng courage para i-destroy yung naging sanhi na pagkatalunan natin bilang Kristiyano. Kaya nga si Joshua hindi siya natakot. Sabi ng Diyos, i-destroy. Kinuha yung tinago ni Achan at si Achan at yung kanyang pamilya ay pinatay, dinestroy. But it takes courage to do that. Kaya mo bang gawin yan? Yung nagiging accursed thing sa pamilya, alisin. Hindi ko sinabing patayin mo. Alisin. Alisin. Because they were a cursed thing. A curse. Sumpa. Sa typical sa atin pang pananalita nagdadala ng malas. Hindi naman tayo naniniwala sa swerte pero may minamalas. No. Hindi tayo naniniwala sa malas o swerte. Pero ang sinasabi ng Bible, yung accursed thing, pag hindi sa'yo, accursed yan. May sumpa yan. Huwag mong itago yan, hindi sa'yo yan. But it takes courage para manatili ka makabalik sa sentro ng kalooban ng Diyos. To win your battle. Isang part lang yan ng battle natin. In fact, nung nakabalik ako sa church from backsliding period, isang bagay ang pinakamahirap kong gawin ay yung maging faithful sa tithes. Bakit? Galing ako sa maraming utang Nilubog ako ng Diyos. Pero nung natutunan ko yan, gaano man ako kagipit, inuuna ko ang Diyos. Di baling mangutang ulit ako pagkatapos kong ibigay yung sa Diyos. Basta hindi ko inutang yung para sa Diyos. Ganun lang yun. Kesa yung utangin mo yung sa Diyos, hindi yung utang. Ang sabi ng Bible doon, nakaw. And that is cursed thing sa ating buhay Kristiyano. At pag hindi mo yan napagtagumpayan dito, may magkakaroon ka ng personal problem, minsan isang araw, magiging doctrinal problem na rin. Kasi hahanap ka ng simbahan na magpipit ang palataya mo. Hindi naman pala kailangan magbigay ng tithes. Ang dami dyan Sa paligid, hindi na hiniwala sa tithings. Doon ka na lang pupunta para maging maalwan yung yung buhay mo sa pagbibigay. Pero isang part lang yan ng buhay Kristiyano mo. At yan, yung isa sa pinakamaliit, sa totoo lang, maliit na bagay sa harapan ng Diyos, pero malaking bagay ito sa atin para ma-check natin kung tayo ay lumalago sa pananampalataya. Kasi karaniwan sa Kristiyano, yan yung huling lumalago, yung pagtatapat sa pagbibigay. Kung tithes pa lang, nahihirapan na tayo magtapat, paano pa yung offering? Paano pa yung commitment? Kaya pag meron ng commitment na naman. Nagbigay tayo ng commitment, pero hindi tayo nagbigay ng tithes, nagnakaw pa rin tayo. Di ba? Hindi ka magbigay ng commitment, basta ibinigay mo sa Panginoon, ibinalik mo yung sa Panginoon. Ganun lang yun, kapatid. And that is proven and tested. Proven and tested yan. Hindi natin pwedeng kontrahin yan. That's the Word of God. I hope you're listening. Kung gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon, sumunod tayo sa salita ng Panginoon. And we need courage. It takes courage to do that. Kaya nga sabi ko, level up your courage in the midst of battle. In the midst of trouble. I-level up natin yung ating courage. Kahit nahihirapan tayo, magtapat tayo sa Panginoon. And besides, kahit naman sinong tanongin kita ngayon, gusto mo bang pagpalain ng Panginoon? Of course, gusto natin. Sige nga, taas nga ang kamay ng Panginoon. Taas nga yung kamay nung ayaw mong pagpalain ka ng Panginoon. Taas. Yung ayaw mong pagpalain ka ng Panginoon. Di ba? Ikaw, hindi ka naman din tumataas, nagaganon-ganon lang. Pero sa totoo nun, gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon. Pero bakit gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon? Ayaw naman natin sumunod sa salita ng Panginoon. Tell me why. Gusto natin sumunod sa atin ng Panginoon. Ang Panginoon sumunod sa standard natin. Amen.
Pag hindi na natin nakayanan yan, kapatid, pag hindi tayo naging matapang sa gitna ng problema, ganyan ang mangyayari, mag-quit na lang tayo. Magsusurrender na lang tayo. Instead na humanap tayo ng dahilan para magpatuloy. Imbis na hanapin natin yung root cause ng problema, hindi na. Magsusurrender na lang tayo, mag-give up na lang tayo, mag-give in na lang tayo sa gustong mangyari sa atin ng dyablo. Tandaan mo, magulang, may mga anak ka na sumusunod sa'yo. At kung ano yung nakikita nila sa'yo, susundan lang nila yan. Kahit hindi ka magsalita, susundan nila yan. Gagayahin ka nila. Sabi ng anak mo, paglaki ko, gagayahin ko yung tatay ko. Ano yung tatay mo? Laging late pag pumunta sa simbahan. Paglaki ko, gagayahin ko yung tatay ko. Ano yung tatay mo? Lasinggero. Paglaki ko, gagayahin ko yung tatay ko. Ang tatay mo? Adik. Ano yung tatay mo? Sugarol. Ano yung tatay mo? Babaero. Ano yung tatay mo? Lahat ng bisyo sabihin mo nasa kanya na. Gagayahin ko siya. Oh. Gusto mo yan? Hindi mo lang alam kung ikaw ay tatay na paimo-imo, yung anak mo, pinapanood ka lang, inoobserbahan ka lang. Kaya hindi mo napapansin, nagagaya niya yung paimo-imo mo. Yung patampo-tampo mo, makikita mo yan sa anak mo. Oh. Kaya huwag ka magtaka, yung anak mo biglang nagmura, kanino niya kaya narinig? Hindi naman po ako nagmumura, pastor. Pinabayaan mo maglaro sa labas Yung nakarinig na nagmumura. No? So it takes courage. No? Kinakailangan mag-level up yung courage natin. Anumang problema ang kinakaharap natin. Number 4 and last. Level up your courage to serve the Lord. Ito yung last point na pinag-usapan namin kagabi. Kaya kayo mga staff na nandito kagabi, pwede na kayong matulog. Gigisingin ko na lang kayo mamaya pagkatapos ng... Joshua chapter 24. Joshua chapter 24. Starting in verse 14. Sabi dyan, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood in Egypt, and serve ye the Lord. Apat na ba makikita mo dyan? Sa talata na yan. Sabi ni Joshua, fear the Lord. You ought to fear the Lord. Fear is to reverence God. Bigyan natin ng mataas na respeto ang Diyos. And then sabi niya, serve Him in sincerity. Serve Him in sincerity. Sincerity, it means without blemish. It means integrity. Pag sinabing integrity, it is the state of being honest. Yan yung integrity. No? So, serve the Lord in sincerity. Serve the Lord in sincerity and in truth. Manatili ka lang sa paglilingkod mo sa Diyos na nasa katotohanan ka. Just manatili ka lang sa katotohanan. At pag katotohanan ka na natili, imposibleng mawala ka sa kinalalagyan mo kung saan ka inilagay ng Panginoon. Pero pag nagtago ka na ng katotohanan, diyan nagkakaproblema. Alam mo yung totoo pero hindi mo sinasabi. Yun ang yun ang malaki mong pagkakamali. Yung totoo alam mo, pero hindi mo sinasabi. Tapos, ang sabi mo na lang doon, naputukan ako. Alam mo nga yung totoo Ba't ka mapuputukan? May naputukan ba talaga?
at nag-suffer ng consequences dahil naputukan. Naalala ko nung ako naputukan. Nung high school pa lang ako, naughty rin ako eh. Nung high school ako. No? Nagdala ako ng labintador sa loob ng aming classroom. 5-star. Na ang problema, nung sinindihan ko siya sa loob ng room namin, ako ang naputukan. Hindi ko pa nabibitawan, pumutok na. Kaya manhid yung kamay ko at yung pandinig ko sa tenga ko, wala akong maintindihan. Ano? Kaya ako ang naputukan ng kalokohan ko. Eh kung wala ka namang ginagawang kalokohan, alam mo naman yung totoo, ba't ka mapuputukan? Sabihin mo lang yung totoo. Ang sinasabi ko nga, matuto lang makipag-usap. The real problem is yung communication. Nagkaroon ng communication gap. Sino nag-initiate ng gap? Yung mga tao ba? Ako ba? Hindi ba ikaw ang naglagay ng gap? Eh kung ikaw yung nakipag-usap, kasi ikaw ay may problema eh. Ikaw ang naapektuhan, dapat ikaw yung nakipag-usap. Eh kailan ka pa matututong makipag-usap? Pag lumaki na yung anak mo sa walang kawalan ng prinsipyo, saka ka palang, babalik na ako sa Panginoon. Wala na, delikado. Malilate ka na yan. I hope you're listening. Kaya nga, napakahalaga niyan, sinasabi ni Joshua sa kanyang mga kababayan. Fear the Lord, serve Him in sincerity, serve Him in truth, and then put away the gods. Pag sinabing gods, ito'y idol, mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, Diyos-Diyosan ito ng mga forefathers nila dun sa, pag sinabing other side of the flood, doon pa lang sa wilderness. Ang wino-worship na ng kanilang mga forefathers ay mga Diyos-Diyosan. Kaya nga pinagpapatay sila eh, sa wilderness eh. Yung 20 years old up, pinagpapatay ng Diyos. Yung nakapasok sa promised land, yung 20 down. 20 years old down. Ito yung pinangunahan ni Joshua. So, ang mahalaga dito, tanggalin yung Diyos-Diyosan. Pag sinabing Diyos-Diyosan, anumang bagay na inuuna natin bukod sa Diyos, yan ay Diyos-Diyosan. Pag inuna mong matulog kesa mag-worship sa Diyos sa oras ng pag-worship, yan ay Diyos-Diyosan mo. Pag inuna mo magtrabaho, alam mong oras ng pananambahan, Diyos-Diyosan yan. Ang sabi ng Diyos, sabi ni Joshua, tanggalin niyang Diyos-Diyosan sa buhay mo. Amen. That's why level up your courage to serve the Lord. Yan ang exhortation ni Joshua. And then sabi niya sa verse 20, verse 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. Gusto niyong paglingkuran yung mga Diyos-Diyosan nila? Go ahead. Ayaw niyong sumunod sa sinasabi ko, ayaw niyong sumunod sa salita ng Diyos? Go ahead. Make your day. Pero sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya mo bang sabihin sa pamilya mo yan? Sa tahanang ito, ako ang leader, ako ang magulang. Ang pinapakain ko sa inyo mga anak ay pera na galing sa Diyos ko. Kaya sa ayaw mo at sa gusto mo, maglilingkod ka sa Diyos na pinaglilingkuran ko. Pag-araw ng linggo, walang mananatili sa bahay ko. Lahat ay nasa bahay-sambahan doon sa totoong Diyos ko. Kung ayaw mong sumunod sa akin, wala kang karapatang manatili sa bahay ko. Hindi pinamili ni Joshua ang kanyang pamilya. Oh, sinong gustong sumunod sa akin? Maglilingkod ako sa Diyos.
Ha? Payak na statement yon. As for me in my house, we will serve the Lord. Ang nakakalungkot isipin dito, kung yung tatay pa na nangangayaw maglingkod sa Panginoon. Nakakalungkot talaga yan. Yung nanay may drive, may desire. Yung tatay na wala na. Yung anak may desire, yung mga magulang wala na. Yun ang malungkot na katotohanan minsan sa buhay ng Kristiyano. Pag nag-backslide tayo, damay lahat, at tula tayong pakundangan, alam natin may naaapektuhan tuwing magkakaroon tayo ng maling desisyon. Amen. Si Joshua ay natapos ang kanyang buhay na naglilingkod sa Panginoon. And what a great sight na yung buong pamilya ay naglilingkod sa Panginoon. But it takes courage to bring your family in the church, to bring your family or to lead your family in the way for God's glory. It takes courage to do that. Amen. Amen. Mga magulang, tapangan natin. Lagyan natin ng prinsipyo yung ating kaisipan. Tanggalin natin yung puro emosyon. Paimo-imo na lang tayo palagi. Lagi nyo nang napapakinggan yan. Doon pa kay Pastor, it must be principle over emotion. Ang pangit nga dito, yung mas may emotion pa yung tatay kesa sa nanay. Mga magulang, mga tatay, I'm begging you, nakikiusap po ako sa inyo. Tapang-tapangan nyo naman ang paglilid sa pamilya nyo. Kaya kung wala ka pang ganyang tapang, sumama ka sa men's conference. Instrumento yan para lalo tayong maging matapang sa paglilid natin sa ating pamilya. And take this note. Your determination to take and perform any responsibility is a manifestation of your leveled up courage. Ulitin ko. Your determination to take and perform any responsibility is a manifestation of leveled up courage. Yun ang totoo doon. No? Yung determination mo para kuhanin at i-perform yung responsibility mo, ayan ay manifesto ng yung courage mo ay nag-level up na. I hope you're listening. And your courage to face and fight the enemy will lead you to serve the Lord continually. Ulitin ko. Your courage to face and fight the enemy will lead you to serve the Lord continually. I hope the message is clear. Is the message is clear? I hope so. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami, nagpapasalamat po Diyos sa natapos po namin pananambahan. Thank you so much for your word, O God. Thank you so much sa iyong mga salita na natanggap po namin sa gabi nito. I pray na patuloy po itong panatilihin sa pagsusisipan ng bawat nakapakinggan. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. Tawad po Diyos sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.